Isang magandang araw sa ating lahat. Narito ang pinakabagong latest update natin ukol sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw. Ayon sa pinakauling datos ng Pag-asa, ang sentro ng Severe Tropical Storm Tino ay may layo na lamang na 765 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas. Dala nito ang pinakamalakas na hangin na umaabot sa 105 kilometers per hour malapit sa sentro at may bugso ng hangin na hanggang 115 kilometers per hour. Batay sa track at intensity outlook ng Pag-asa, kasalukuyang kumikilos ito pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. At ang malalakas na hangin nito ay umaabot hanggang 240 kilometers mula sa gitna ng bagyo. Kaya kahit hindi direktang dadaanan ng bagyo ay makakaranas ng masungit na panahon na may malalakas na pag-ulan. Sa kasulukuyan, itinaas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga sumusunod na lugar sa Visayas, particular sa Eastern Samar, Northern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at Camotes Island. At sa Mindanao, nasa Signal number 1 din ang mga Dinagat Islands at Surigao del Norte. Ang mga lugar na ito ay makakaranas ng malalakas na hangin sa loob ng 36 hours. May lakas itong aabot mula 39 hanggang 61 kilometers per hour, sapat upang makapagdulot ng bahagyang pinsala sa mga may hinang instruktura, puno at linya ng kuryente. Malagang tandaan na maaring mas malakas ang bugso ng hangin sa mga baybaying lugar at bulubundukin na nakaharap sa direksyon ng hangin, habang mas mahina naman sa mga lugar na tatakpan ng kabundukan. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot na pinakamataas na babala sa wind signal number 4 bago tumama ang bagyo. Ibig sabihin nito, malalakas na hangin, matitinding pag-ulan at mapanganib na kondisyon sa dagat ang posibleng maranasan sa mga lugar na dadaanan ng bagyo. Ayon naman sa latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa, ngayong araw inaasahan ang malalakas na buhos ng ulan na aabot sa 50 hanggang 100 mm sa mga lugar ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, Eastern Samar, Northern Samar, Southern Leyte at Leyte. Kaya mag-ingat sa posibleng flash floods at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mabundok na lugar. Kung hindi kinakailangan, iwasan muna ang paglalakbay. Pagsapit ng Martes, November 4, mas titindi pa ang pag-ulan sa maraming lugar na aabot sa 100 hanggang 200 mm sa mga probinsya ng Eastern Samar, Southern Leyte, Samar, Biliran, Cebu, Bohol, Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo at Capiz. Samantala, malakas na ulan din ang mararanasan sa Catanduanes, Albay, Masbate, Sorsogon, Northern Samar, Negros Oriental, Aklan, Antique, Romblon, Misamis Oriental, Camiguin, Bukidnon, Agusan del Sur at Surigao del Sur. Maganda ng maaga at siguraduhing nakacharge ang inyong cellphone at lumikas kung kinakailangan ayon sa abiso ng inyong lokal na pamahalaan. Pagsapit naman ng Miyerkules, November 5, asahan na tuloy-tuloy pa rin ang matinding ulan na aabot sa 100 hanggang 200 mm sa mga lalawigan ng Cebu, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Oriental Mindoro, Romblon at Palawan. Habang makakaranas din ng malakas na ulan sa Albay, Masbate, Sorsogon, Marinduque, Occidental Mindoro, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Agusan del Norte, Negros Oriental, Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat at Zamboanga del Norte. Kaya paalala sa ating mga kababayan, maaaring mas mataas pa ang inaasahang dami ng ulan sa mga bulubundukin at mataas na lugar. Ang patuloy na pag-ulan ay maaaring magdulot ng pag-apaw ng ilog at pagbaha sa mababang lugar. At ang epekto nito ay maaari ring lumala dahil sa mga naunang pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Ayon naman sa pinakauling track forecast, ang Bagyong Tino ay patuloy nakikilos pakanluran sa loob ng susunod na 24 oras at inaasahan itong unang tatama sa kalupaan ng Eastern Samar o Dinagat Islands bukas ng gabi, November 3 o sa araw ng Martes, November 4. Pagkatapos ng unang pagtama nito, tatawirin ni Tino ang malaking bahagi ng Visayas at dadaan sa Northern Palawan bago tuluyang lumabas sa West Philippine Sea pagsapit ng Miyerkules, November 5 sa umaga o hapon.
Base sa mga pinakauling datos, inaasahang patuloy pang lalakas si Tino sa susunod na 24 oras at posible nitong maabot ang typhoon category na may pinakamalakas na hangin na aabot sa 170 hanggang 185 kilometers per hour at mas malalakas pang bugso. Ayon sa ilang modelo, hindi rin inaasang tabi ang posibilidad na umabot ito sa super typhoon category kung magpapatuloy ang mabilis na pag-intensify nito sa loob ng 2 araw. Kaya kahit hindi direktang dadaanan ng mata ng bagyo, ang mga karatig na lalawigan ay maaari pa ring makaranas ng malalakas na hangin, torrential rain at storm surge. Ang mga mababang lugar ay makakaranas ng pagbaha at ang mga mabundok na bahagi ay maaaring magkaroon ng pagguho ng lupa. Maaari ring maranasan ang malalakas na hampas ng alon sa silangang bahagi ng bansa, kaya't mahigpit na ipinagbabawal ang paglalayag sa mga lugar na may nakataas na gale warning. Sa ganitong panahon, ang paghahanda ay napakahalaga. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphone at flashlight, ihanda ang go bag o emergency kit at alamin sa inyong lugar ang evacuation area at makinig lamang sa opisyal na ulat ng Pag-asa para sa inyong kaligtasan. Maraming salamat po sa panonood at huwag kalimutang mag-ingat ngayong panahon ng tag-ulan.